Morning, good morning. May 6, June. No, not May, June 6, 2026. Okay? Yan, napakagandang umaga. Ano po? Yan, si Ginger yan. Andun, si Walnut. Andun. Okay. I talk, I walk. Early morning walking, early morning talking. So, anong topic natin ngayon? Senado pa rin. Parang yung pa rin talaga yung mainit. Nabakbakan nga ng Senado dahil itong grupo nila Alan Peter Cayetano. They are still insinuating that they are the legitimate ones. Likewise, ganun din naman sinasabi ni Gatchalian, ni Pro Tempore, no? Acting President Win Gatchalian. Ngayon, pinangalandakan din ito ni Cayetano na hindi raw magtatagal, soonest, they will be coming up with evidence, particularly on calls coming from the other side, no, nila Win Gatchalian to Loren Legarda. Di umano na trying to convince Loren Legarda siguro ang kanya pinapalagay na gano'n na kumanib sa new majority from the new minority nila Alan Peter Cayetano. Pero ano itong balita natin galing kay Ronald Llamas mismo na itong si Cayetano ay pumunta sa Malacanang may pag-uusap kay President Marcos. So, parang this negates sa accusation niya na etong grupo nila Gatchalian ay they are in constant, no, contact with Malacanang too. Pumunta rin kasi siya doon eh. Anong ginawa niya? Ayon kay Ronald Llamas, pumunta doon si Cayetano at naniklohod sa saktong word ni Ronald, no? Naniklohod kay PBBM na kikiusap na pagbigyan siya na manatiling presidente. Manatiling presidente siya. At the same time, huwag ituloy. May mga kasong kinakaharap nito mga kakampi niya. Ito naman, para naman tayong grade 1 yan eh. Pwede ba naman gano'n? Magbigyan siya ng gano'n. No? So, ano ang magiging kapalit? Ano ang magiging kapalit? Parang wala ata siyang gustong kapalit eh. Basta't manatili siya bilang president ng Senado. At the same time, huwag daw ituloy sana yung mga kasong kinakaharap ng kanyang mga kasamahan. Sinampulan na nga siya ni Jinggoy. Jinggoy, inupakan na. Nakakulong na ngayon. No? May susunod pa dyan, galing sa ICC, siguro kay Bongo. Pinapalagay ni Trillanes nga ni. Sino pa? Joel Villanueva, makaupakan din niya. Dahil sa flood control na no? Si Marcoleta, may whole departure order na yan. Dahil sa kanya 75 million na campaign donation. Hindi niya sinama sa kanyang salin. Ano pang, ay nako, Robin Padilla, meron din yan na kinakaharap na kasong obstruction of justice. Yan ang mga kinakaharap na mga kasukasuhan ng mga grupo ni Cayetano. Ngayon, ano ang kinabukasan nitong Senado natin?
Ang sabi ng Malacanang, mismong kay Pangulong Marcos nanggaling, na umayos kayo. All caps, no? All capital letters. All caps yun. So, the same time, meron din nag-file na isang high school teacher sa Supreme Court na desisyonan o magbigay ng opinion ang Korte Suprema kung legal ba talaga itong grupo nila Win Gatchalian na 12, no? 12. Kasi ayon sa Constitution, ang majority ay nasa 13. Nasa 13 daw na bilang. Dahil nga 24, we have 24 senators of the land. Ngayon, para magkaroon ng majority yan, ang tabla niyan, 12-12. Oh, so, ibig sabihin, magkaroon ng isa, yung kabila, 13. So, magiging 13-11. So, majority yun. Yung 13 na yun. No? Yun ang nasa Constitution din. Yan nasa batas. Yan ang ginigiit na Cayetano. Kaso, wala nang nga si Jingo Estrada sa kanila, di ba? Hindi mo naman pwedeng ibilang na ngayon yun, Oh. Dahil hindi lumusot yung kanyang yung nire-railroad nilang baguhin, yung Senate rules, na po pwedeng maboto o may bilang pa rin na legal na miyembro ng Senado ang kung sino man na nakakulong. Nag-work out kasi that day yung dating minority nila Win Gatchalian. Waisan din sana nahakbang niyalan kung hindi nag-work out yung minority Kaya nung nag-work out yung minority, automatically nawalan ng majority ang plenary hall, no? So anything nawalang caucus, quorum, nagiging illegal ang lahat ng mga gagawin nilang mga hakbang. So, yun ang nangyari noon. Baga, kung hindi sana nag-work out sila, mananatili talaga si Alan Peter ngayon na presidente pa rin talaga, no? Ang hirap nito dahil para kay Alan, dahil kinilala na ng Kongreso at ng Malacanang ang grupo nila Win Gatchalian as the legitimate ones, no? Na liderato ng Senado. Meron na rin silang mga committee chairman. Pero ito hindi pa rin maubusan si APC. Si APC hindi pa rin maubusan ng dahilan. Ang sinasabi niya, oo nga, nagkaroon na sila daw ng butuhan ng gano'n. Pati Senate President Pro Tempore, meron na mga committee chairman. Pero, ang ganyang contention ay wala pa rin daw silang inelect na president. So, in short, nananatili pa rin daw siyang presidente ng Senado. At lahat ng mga daw, alituntunin o katungkulan ng Senate President ay nasa kanya pa rin daw para ipatupad. Pero nakikiusap siya sa mga ngayon, Senate employees na ang sabi niya, maging mapanuri sila. Sundin nila ang sa tingin nila na duly constituted na liderato ng Senado. Pero that being the case, kung ako naman ang empleyado na binasbasan ng Malacanang ang grupo nila Win Gatchalian at ng Kongreso, being government employees sila, di ba? Sa Senado, yung mga staff, ganyan. Sino susundin ko? Si Alan ba? O yung Malacanang? Siyempre, ang Malacanang nagpapatakbo ng bansa. Doon ka ngayon
kakampi. Doon ka susunod. Oh, but that remains to be seen in the next few days, no? Ah, at siguro okay din na Sabado ngayon, pagkaroon ng break ang lahat, no? Sa tension na ito, sa mga tension na ito. Parang tayo din, sa linggo bukas, nilay-nilay tayo, simba, yan, na umayos na sana ito makaguluhan ng ating bansa. Lalo na itong nasa upper chamber pa mismo talaga, no? Kung sa lower house nga, mas marami sila, parang mas organisado sila eh. Dito sa Senate, nako, 23 na nga lang sila ngayon. Ang gulo-gulo nila. So, okay. I don't know kung sino nagpapagulo dyan sa Senate, no? Pero parang halata na yata ngayon ng mga taong bayan eh, kung sino eh. Kasi pansin ko sa mga post sa social media, makikita nyo naman kung sino. Alright. Diyan muna tayo nagtatapos sa mga ito. Ang I talk, I walk, saying good morning sa lahat, no? Adios muna po. Ayan ang ating marker ulit. So, bye-bye muna. Thank you. God bless.